Amen. Good morning po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Sa nakita po natin development sa ating worship hall, di po ba? Napakabait ng Diyos sa kanyang mga anak. Kahapon po pinagdiwang natin ang birthday po ng ating tagapagligtas at alam ko extended po to. Kumbaga araw-araw po ay Pasko sa mga anak po ng Diyos. Amen po ba? So sa umagang ito, patuloy natin ihanda ang ating mga puso, ang ating buong katawan sa pagpupuri sa Panginoon. Tunay na napakasarap na damhin ang presensya ng Diyos. Napakasarap na papurihan siya dahil lapis na galak talaga ang maramdaman ng bawat isa sa atin. Amen? So, ihanda po natin ating mga puso sa umagang ito. Tumayin po tayong lahat at
patuloy nating ihayag ang ating kagalakan sa ating Panginoon na siya pinagmumula ng kapayapaan ng tunay na kaligtasan. Amen? So, purihin natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, Lord! Purihin na kay puti mo, Panginoon. Hallelujah! Dahil nilalagak po namin sa iyo ang bagong ito, mga sandali ito, Lord God. Patuloy po kayong mag-usap sa bansa po sa amin. Pag-iingat po, Panginoon, aking dalangin sa mga kapatid namin na naghahanap at mapunta po sa lugar na ito. Tunay na kagalakad kapayapaan ay puno po sa puso at isipan nila, Panginoon. Tunay nga, Lord, ihahayag namin ang aming labis na galak, Panginoon, dahil sa kapanganakan mo, sa pagliligtas mo, at sa pagbibigay mo sa amin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Hallelujah, Jesus. Amen. Purihin ka namin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Amen, Lord. Amen.
Maraming salamat po, Lord, sa dakilang pag-ibig mo, sa kabutihan mo, Panginoon, sa katapatan po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tunay nga, Lord, ang bawat isa po sa amin ay nagkakagawa po ng mga pagkukulang sa inyo, Lord God. But still, Lord God, you prove to us that you are a God who is good, a God who is awesome, Lord God, whose love is unfailing, Lord God. Tunay nga, Lord, you are a God who created us, who gave us life, who was born, Panginoon, in a manger, Lord God, because you have a purpose, Lord God. You have a reason for the season, Lord God. Tunay nga, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo, Lord, ng bawat isa po sa amin, Lord, ay ihayag ang inyong kabutihan sa amin po mga buhay, Panginoon. Dahil nararapat lamang namin ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo lamang, aming Diyos. Hallelujah, Jesus. Ating ihayag ang kabutihan ng Panginoon sa umagang ito. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Isang pa natin ihayag sa Diyos. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago,
sa buhay ng bawat isa po sa amin, Lord. Hindi po kaya bigkasin ng aming mga labi ang kakayahan mong gawin sa buhay namin, O Diyos. Patuloy po kaming lalapit sa inyo, Lord God. Ihahayag namin, Lord God, na ang Diyos na nangako sa amin ng buhay na walang hanggan ay tapat na tutupad nito sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Kaya sa iyo lamang kami umaasa, O Diyos. Sa iyo lamang kami hahawag sa katuwiran at sa pangyarihan po ng iyong salita, O Diyos. Amen, Lord God. Hallelujah, Jesus. Amen, Lord. Sa'yo umaasa
Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Kumusta po ang ating pong celebration po ng Pasko? Amen. Amen, masaya. Totoo po, kasi ang kadalasan po ginagawa po ng tao pag-araw po ng Pasko ay yung paghahanda, di po ba? Paghahanda. Kung ano yung ihanda sa Pasko. Kung ano yung susuotin. Kung ano ba yung ireregalo sa ating mga inanak, sa ating mga kaibigan, di ba? Ganun ang nangyayari po pag-araw po ng Pasko. Ang sabi po natin, celebration ng kapanganakan ng ating pong Panginoon. Ito po yung araw na binubuklod yung tao na umiiral yung pagmamahalan, yung pag-ibig sa kapwa. Di ba, pag-araw po ng Pasko, at asahan po natin yung pagbibigayan, di po nawawala to. Sa puso, sa isip po ng tao, ang kanilang naisin, yung makapagando, makapagbigay, mabigyan ng kasiyahan yung ating pong mga kapwa. Ganun po tayo, sa totoo po, ganun po tayo magdiwang po ng ating pong Pasko. Bakit? Kung ating pong isipin, ang Pasko, ano po ba yung Pasko? Yung araw kung kailan sinilang yung ating pong Panginoon. Sino ba yung ating pong Panginoon? Ating pong Panginoon Jesus, siya po yung hari. Siya po yung hari na dumating. Siya po yung hari na isinilang para po sa ating pagarihan po tayo. Di po ba? Sa tulad po, nakakalungkot nga po isipin, ang tao ay nagiging abala doon sa mga bagay kung paano mabibigyan ng kasiyahan yung sarili, yung kapwa. Di po ba? Ito po ba yun, mga kapatid? Amen. Matthew chapter 2 verse 1. Ang sabi po doon ay ganito. Wala po tayong PowerPoint po. Hindi ko pala yan dahil. Ngayon ko lang po nalaman na meron po kanya pwede po lang mag-PowerPoint. Pero ito po. Sabi po sa Matthew chapter 2 verse 1, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga karawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan at nagsisipagsabi. Verse 2, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat amin nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Nang marinig ito ng hari si Herodes ay lumiya siya at pati ang buong Jerusalem. At nagpagkatipon sa lahat ng mga pungulong saserdote at mga eskriba ng bayan ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya pinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkakasulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel.
Hallelujah. Salamat po sa pagkakabasa ng salita po ng Panginoon. Dito po tayo magbubulay-bulay sa akin pong ipinahayag sa iyo. Sa inyo po na salita po ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, aming Hari ng buhay po namin. Kami po ay lubos na nagpapasako at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang umaga na ito. Sa amin pong pag-aaral ng mga salita mo, sa iyong mensahe sa amin sa umaga na ito, gamitin mo po ang lingkod mo upang maipahayag ng maayos at maunawaan ng aking po mga kapatid ng bawat isa po sa amin ang kahalagahan ng pagkakapanganak mo, ng pagsilang mo bilang aming pong Panginoon, tagapagligtas ng buhay po ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa umaga ito ay ariin mo, paunahan mo ang aming pong mga buhay. Pagliwanagin po sa amin po ang mga salita mo na magbibigay po ng panibagong pag-asa, panibagong galak, panibagong buhay para po sa bawat isa. Lahat ito, Lord, ay sinasama po namin sa iyo, aming Diyos, aming pong Panginoon, aming pong Hari ng aming pong mga buhay. Salamat po, Diyos. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ang topic po kasi natin, the King has come. Pag sinabi mo, the King has come, ay dumating na. Dumating na yung Hari. Di po ba? Sino yung Hari? Yung ating pong Panginoong Heso Kristo. Ang sabi to, ang kantang pamasko na Joy to the World, the Lord has come. Joy to the Lord has come. Diba? Lagi po natin hinakot tayo pagka natatanda ko po ito pagka ng bata po, ng kapatid ko. Ito po madalas po namin kantahin. Kahit po napakadilim po na lugar pinupuntahan po namin, ay hindi po nakawawala to sa aming pong pangangarating. The Lord, the joy of the Lord, the joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let earth receive her King. Amen. Ay nilapatan ng musika ng composer na si Isaac Watts noong 1719. Magdadala po no. Sa Salmo 98 ni Hanan David, ito ay sumikat sa kanilang pamasko. Bagamat ang talagang tema nito ay ang ikalawang pagparito ni Kristo, hindi ang kanyang kapanganakan. Amen? Sa kantang ito, sinabihan ang mundo na magsaya sa pagparito ni Kristo at ang lahat ay magbukas ng kanilang puso upang tanggapin si Kristo bilang hari ng kanilang buhay. Sa kanyang pagparito, si Kristo ay maghahari sa katwiran, righteousness. Bagamat ang tema nito ay ang kanyang ikalawang pagparito, pwedeng ang kahulugan ng awit ay ang pagmamahal ng Diyos sa tao dahil may ipinanganak na hari. Si Kristo ay pinanganak na hari. Subalit hindi siya kinilala bilang hari ng maraming tao. Ano ang magiging reaksyon ng mga tao nang siya ay ipinanganak? Ano ang naging reaksyon ng tao na ipinanganak? Sa tanong ng mga pantas na may pinanganak na hari ng mga Hudyo, ano ang reaksyon ng mga tao? How people responded to the birth of Jesus the King. How people responded to the birth of Jesus the King. Yan ba sa ating pong binasa na text, yung tema sa Matthew chapter 2 verse 1 hanggang 6, may pinapakita po dito mga character o mga tao na nag-responded sa ating pong pagkakasilang ng ating pong Panginoong Jesus.
Una daw po ay si King Herod and the Jews. Matthew chapter 2 verse 3. Nang maring ito ng haring si Herodes ay nagulumihan siya at pati ng buong Jerusalem. Nang ipanganak daw po ang ating Panginoong Hesus, nang mapilitaan niya na may isinilang na Mesiyas na magiging hari, siya po daw po ay nagulumihan. Sa English po ay disturbed. Datang kahulugan daw po ng disturb ay means to shake violently. Nagulo siya at nagkaroon po siya ng violenteng action. Ano po yung naging violenteng action po ni Haring David? Imbis na siya po nagulumihan. Ang sabi niya po doon ay gusto niyang ipapatay yung napalitaan niya na hari o yung anak na magiging hari ng mundo. Bakit po? Kasi si Haring Herodes po ay isang sakim na hari. Gusto niya ay siya lang yung hari. Nang mabalitaan niya na may pinanganak na hari, siya po ay nagulumihan. Pati ang Judea. Nagulumihan sila. Kasi ang kinikilala nilang hari ay si Herodes. At si Herodes naman po ay napakasakim. Gusto niya ay wala pong ibang magiging hari ang Judea, kundi siya lamang. Pati daw po yung kanya pong biyanan, pinapatay niya. Nang nais niya ito yung papalit sa akin o magiging hari, pinapatay niya. Yung kanya pong mga anak, pinapatay rin po ni Haring Herodes. Sino pa? Yung mga anak, pati asawa, pinapatay niya. Nang maring niya may hari ng mga Hudyo na ipapanganak, inutusan niya na patayin ang batang si Kristo. Ganun po ang naging reaction po ni Haring Herodes. Gusto niya ay papatay yung sinilang na magiging hari ng buong mundo. Si Kristo ay natulong mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yung po naging hatol niya. Yung kamatayan doon sa ating pong Panginoon sa krus po ng Kalbaryo. Ngunit hanggang ngayon, maraming Kristiyano ang patuloy na pinapako ng paulit-ulit si Kristo dahil sa ating pong mga kasalanan. Pag daw po tayo nagkakasala, ay inuulit lang daw po natin, ipinapako daw po natin yung ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Kasi yun po yung dahilan niya. Kaya po siya naparito, John 3:16, upang ipadama sa atin yung kanyang pong pag-ibig, upang di po tayo mapahamak dahil po sa kasalanan. Yun po yung ginawa ng ating pong Panginoon Hesus upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Hebreo chapter 6 verse 6, ang sabi po ay, kung sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat na ito, hindi na sila pang magsisi at mapapahamak. Pagkat muli nilang ipinato sa krus at ibinilad sa kahihiyan yung ating pong Panginoon. Amen, my brother. Kung tayo po ay patuloy na nagkakasala, ang sabi po doon ay muli po nating ipinapako sa krus yung ating pong Panginoong Hesus. Amen? Ganun daw po ang nais ni Herodes. Siya po ay ipapatay. Kaya po siya ay naguluhan. Inalam niya kung saan isinilang, kung saan lugar matatagpuan yung hari ng mga Hudyo. Yung hari na isinilang. Yung pa. Para ano? Para ipapatay. Di po ba? Pangalawa, the chief priest and scribe. Hindi pa po ito yung bibigyan ko lang po ng background yung ating pong pag-aaralan.
Matthew chapter 2 verse 3, as sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Yun, no? Yung mga, nang tinanong ni Herodes ang mga saserdote at skriba, alam nila na sa Bethlehem, ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Binanggit nila ang hula ni propeta Mika sa chapter 5 verse 2. Aside po doon na ang sanggol na tagapagligtas ng hari, ano ang ginawa nila? Kahit marami silang alam tungkol sa tagapagligtas at hari darating dahil eksperto sila sa lumang tipan, wala silang pakialam. Sa halip, nag-imbestiga para malaman ang katotohanan dahil, aside po doon, matagal na nilang nahantay ang ipanganak na Mesiyas. Amen? Yung mga scribes, sabi doon, ang mga chief priests at Sudeo ay alam nila sa kasultan ay may ipapanganak na hari ng mga Hudyo. Pero sa isip, sa puso po nila ay hindi po sila naniniwala na ang isinilang ay yung Mesiyas na ating pong tagapagligtas. Kaya naghahanap pa rin sila, nagugulimihan pa rin sila, nagtatanong, naghahantay kung kailan sisilang yung hari. Amen? Yung magiging hari, naghahantay pa rin po sila. Amen? Isa ko lang po. Yun po yung mga tao na nagulumihan ng napalitaan ang pagsilang ng ating pong Panginoon. Balikan ko lang po, sinabi ko po kanina. Alam natin may yung Christmas. Alam natin December 25 ay araw ng Pasko. Kaya, sawarin nyo, nahayag ba tayo kay Herodes? Nahayag ba tayo doon sa mga Sadduceo, Skriba? Na naghahanda tayo, naghahanap tayo kung paano yung paghahari ng Diyos, paano natin celebrate yung parawan ng ating pong Panginoon. Kaya gumagawa tayo ng mga paraan para ipakita na mayroong isinilang na Mesiyas para po sa ating pong kaligtasan. Amen. Pangatlo, ang pinapakita po sa ating pong binasa, the wise men. Ang sabi doon, the magi, wise men, pantas. Matthew chapter 2 verse 2, sabi doon, sana roon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat ang aming nakita sa kanyang bituin sa silangan, at namarito kami upang siya ay sambahin. Upang siya ay sambahin. Hindi po sinabi doon ay mag-celebrate, maghanda, magregalo sa kapwa. Hindi sinabing magbigay. Hindi po ba? Ang sabi po doon ay upang sambahin yung hari na isinilang. Yung hari na dumating. Amen? Yung po yung how can we honor King Jesus? Kagaya ng mga pantas na nagbigay galang sa haring si Kristo, paano natin papakita na siya ang hari at ng ating buhay? In reality, no, pagka dumating yung ating pong presidente, punta po dito. Sa totoo po, marami pong tao nag-uunahan para po makita o makadaupang palad yung presidente. Nag-uunahan sila sa pagtungo kung saan naroon yung presidente.
Nag-uunahan sila kung paano nila makakaharap, makikita yung ating presidente. Nangyayari po yan. Di po ba? Ayon sa Biblia daw po, ang sabi nito, Matthew chapter 2 verse 2, ang mga pantas na lalaki ay nagsiting sa Jerusalem mula sa silangan. Yung Magi daw po, yung Magi, yung pantas, o yung the wise men. Ano po yung una po nilang ginawa? Sabi doon, we honor the king by our presence. We honor the king by our presence. Naiwala po ba kayo? Kaya tayo narito para po. To honor the king. Alam natin, ito yung lugar kung nasaan tinipon tayo, itinakda ng Diyos sa atin para tayo magkasama-sama sa araw nito. It is a Sunday, the holiday. The holiday. Ito yung lugar na naniniwala po tayo ay niligay po ng Diyos, sinakta po ng Diyos sa lugar nito para doon po siya manahan. Sabi natin, kahit saan nasa doon Panginoon. Pero ito po yung itinakda po sa atin para maging ating lugar ng sambahan. Amen po ba? Ito yung lugar ng ating po sambahan. Amen. Nung nakalinggo po, pinalalahanan po tayo. Bigla kinabukasan. Kasi nalinggo, marami po tayo, no? Pero ngayon po, parang kaunti po, no? Yun po siya sabi ko, na ang tao nagiging abala kung paano isi-celebrate maghahanda pag-araw ng Pasko. Pero ang pinakamahalaga po dito ay yung ating pong presensya. Sa araw nito, yung ating pong presensya, yung ating pong presence, na alam natin, God is here. The King is here. Amen? Kaya sabi ko doon, we honor the King by our presence. Natutuwa po ko at narito po kayo. At kasama at nagdiriwa, sumasamba sa ating pong kahit. Ay sa eskola ng Biblia, sila ay galing sa Persia, yung mga pantas ko ito, ng Iran na may layong 1,500 kilometro sa Bethlehem. Kung mabilis ang kanilang biyahe at magbibiyahe sila ng kilometro bawat araw, ang sabi ko doon ay marating nila ang Bethlehem sa loob ng 25 at 30 araw. No, 25 o kaya ay 30 araw pala. Amen. In reality, ito ay tatagal pa dahil ng panahon daw po yung karamihan ay naglalakad lamang. Sa may sasakyan o may karwahe, pwedeng 25 hanggang 30 days o kaya kabayo. O yung camel. Ang siyasakyan po hindi kabayo. Camel po ay pwedeng 25 hanggang 30 days. Si Herodes, ang mga sacerdote at eskriba ay 6 na milya lamang ang layo sa Bethlehem. Ngunit hindi sila nagpunta. Samantala, mga pantas ay naglakbay ng malayo at nagpumunta sa Bethlehem ay delikado ngunit hindi naging dahilan. Bakit? Ang sabi nila kay Herodes na parito kami upang siya ay sambahin. Amen. Na parito kami upang siya ay sambahin. Dapat ganun daw po yung matatalinong tao. Alam ang hari ang kanilang pupuntahan, tagapagligtas. Kaya sa puso, isip po nila yung pagsamba, pagdakila,
sa isinilang na hari. Amen? At ibig sabihin, sa pagpunta nila sa Bethlehem to appear before the king will honor him, para sa kanila, ang presensya ni Kristo ay mahalaga. Sabi po natin, December 25 is the birth of our Lord Jesus Christ. Amen. Pangalawa po ay ganito. We honor the King by obeying His word. Masasamba lang daw po natin ang hari pag tayo po ay sumusunod sa kanyang po mga utos. Ang utos ng hari ay hindi pwedeng mabalik. Ang salita po ng Diyos ay hindi po pwedeng pasubalian o i-compromise. Matthew chapter 2 verse 6, At ikaw Bethlehem sa lupa ng Judea, sa anong paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayan. Tama-tama po sa panahon po natin dito. Marami po ang naghahangad, nag-aspire, naglahad ng kanilang naisin na mahalal na tagapamuno ng isang bayan, ng isang probinsya, ng isang syudad, o ng isang bansa. Di po ba? Tama-tama po sa panahon po na ito. At paano sumunod ang mga pantas? Wala naman silang kopya ng lumang tipan. We have meron tayong ganitong clue daw po. Ayon sa mga eskola, ang mga Hudyo at mga taga-Persia ay may magandang ugnayan sa loob ng 500 taon bago ipinanganak si Kristo. Ayon kay Propeta Ezra, inuutos ni Cyrus ang hari ng Persia na muling itayo ang templo. Binigyan niya ng kalayaan ang mga Hudyo na makasibalik sa Jerusalem at siya ay mismo ang nagpagawa ng templo. Ang mga advisor ng hari sa Persia ay mga pantas. Yan po, nagkakaugnay-ugnay na po. At nagpatayo po ng hari. Siyempre, pag may hari, mayroong pong, pagka may kaharian, may hari. Yan po yun. No? At ayon sa tradisyon ni Daniel, na isang Hudyo ay tinanong sila bilang pantas. Dahil kay Daniel, alam nila na inaantay ng mga Hudyo na may ipapanganak na tagapagligtas yung Bisaya. Maaring alam nila mula sa libro ng Numbers 24 verse 17 bilang 24:17 na may lilitaw na isang bituin kapag ipinganak ang Bisaya. Yung pong star prophecy po yun. Hindi po yung artista, hindi po yung presidente. Ang pinapakita po doon yung prophecy na mayroon pong bituin na mag-uudyat na mayroong isisilang na hari ng mga Hudyo. Sabi po sa 24 verse 17 ng Numbers, aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking pagmamasan siya, ngunit hindi na malapit. Pag lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang sentro ng lilitaw sa Israel. Amen. Ang sabi, although they had little knowledge about the Messiah, still they obey God by coming to the Bethlehem to honor the King. Tayo mga Kristiyano, nababasa natin daw po ang Biblia. We have the Bible, but we do obey His word. By obeying His word, we honor the King. Amen. Alam ko po, kaya
lagi po namin sinasabi na napakahalaga po na hindi po tayo nakakalimot. Meron po tayong time para po tayo magbasa ng Bible. Bakit po? Kasi andun po yung kapahayagan ng Diyos sa atin. Doon po natin makikita kung sino siya, bakit siya ang isinilang na hari ng mga ng mundo. Bakit siya dapat ating pagariin sa buhay po natin. Amen. Yung po yung pangalawa, will honor the King by obeying His word. Obeying His word. Ang buhay po natin ay nasa salita po ng Diyos. Ito po yung nagpapalaya, nagbibigay liwanag, naggagabay sa atin tungo sa maayos at makadiyos na pamumuhay. Nasa salita po ng Diyos kung paano natin paglilingkuran yung ating pong hari ng ating pong buhay, ng ating pong Panginoon Jesus. Nasa salita po ng Diyos, yung bibigay po sa atin ng pag-asa na tayo ay hindi po nakakalimutan o hindi po tayo nawawala sa isip po ng ating pong Panginoon. Kahit po sa ganitong pandemya na ating pong pinagdaanan, binibigyan po tayo ng lakas ng Diyos, binibigyan niya tayo ng liwanag para makita po natin hindi tayo magulumihan, hindi po tayo bumagsak natin po pinagdadaanan, kundi nagkakaroon tayo ng lakas, pag-asa para makapamuhay tayo bilang pakilingkod sa ating pong Diyos, sa ating pong hari. Amen. Saan po natin natatagpo yan? Kundi sa salita po ng Diyos na nagliliwanag sa ating pong isip, sa puso po natin, na nagiging tanglaw para maliwalagan po tayo sa ating pong mga dati pong ginagawa. Sana mabuksan, patuloy po mabuksan yung ating pong puso isip na ang pagsilang po ng Panginoon ay kung paano po natin siya masasamba. Yung alamin kung sino yung hari, kung ano yung nais ng hari sa ating pong mga buhay. Hindi po ba mga kapatid? Amen po ba doon? Yung po yung sabi lang, we honor the King by obeying His word. Pangatlo po, we honor the King by worshiping Him. Matthew chapter 2 verse 2, sapagat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya po ay sambahin. Ang purpose po ng matatalinong tao, kaya po sila pupunta sa lugar kung saan po pinanganak yung hari, ay para sambahin po siya sa kanyang kadakilaan. Magbigay pagsamba sa ating pong hari ng ating pong buhay, ang ating pong Panginoong Jesus. We honor the King by giving, sabi doon ay by worshiping Him. Pinakita ng mga pantas na sumamba sila sa hari na nag-upol sila ng panahon para kay Kristo. Nagkakapay sila ng isang buwan para lang makapiling si Kristo. Tayo ba ay nag-uukol ng panahon sa Diyos? Nag-uukol ba tayo ng panahon sa Diyos? Naghahanda ba tayo? Pinaghahandaan ba natin yung araw ng Kapaskuhan para tayo po ay sumamba pwera yung mga bagay na ating pong ginagawa, yung nakagawian po natin, nakagawian po natin na nakakalabot nga po sabi ng marami, pandemya ngayon, hindi pwedeng mag-celebrate ng Christmas. Nalungkot po ako sa narinig ko pong yun.
Kasi sabi niya, ang buhay ng tao ngayon, mahirap. Magulo. Akala niya, ganun yung buhay. Ang Pasko, pagka meron kang pera, pagka marami kang regalo, pagka mayroong nakapag-regalo ka, kala nila nakapag-handa ka, kala nila ganun ang Pasko. Kaya nakakalungkot na marinig yung ganun. Kailangan pa ba tayong mag-celebrate ng Pasko? Kasi pandemya ngayon. Mahirap yung buhay. Pero sabi nito, we honor the King by worshiping Him. Mapaparangalan daw po natin yung ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Kanya. Yung mga pantas, napakalayo ng lugar na kanya pong pinanggalingan, pero hindi nila ilantanan ito, sila po naglakbay para ano po? Para sumamba sa hari na kanilang inahantay upang sumamba. Amen? Sa kaya marami pa rin tayo mga, hindi ko na sabihin mga kapatid pa natin. Marami pa rin ayaw pumunta sa mga gawain. Natatakot pa rin. Nagkakaroon ng pagkatakot, pangamba, pagka sila ay mahawa o kaya magkasakit. Sino ba yung pupuntahan mo kundi yung hari na may-ari, may gawa, may hawak ng ating pong mga buhay? Makapangyarihan sa lahat, ano yung kakatakot mo? Diba? Kaya tayo pupunta ay para sumamba. Ito yung araw na ginawa ng Diyos para tayo sumamba sa Kanya. Yung mga pantas, hindi po nila binaliwala yung layo. Yung delikado kasi, delikado po yung kanyang lugar. Pwede sila mapahamak. Pero hindi po nila dahilan yun para hindi po sila makarating doon sa bahay-sambahan o saan pinanganak yung ating Panginoon. Sabi ko, we honor the King by worshiping Him. Nagkukul ba tayo ng panahon sa panalangin para sa makapiling ng Diyos? Nagkukul ba tayo ng panahon para magbasa ng Kanyang salita? Nagkukul ba tayo ng panahon para dumalo ng mga gawain? Sa ganito daw paraan, sa pagdalo sa gawain, ang Kanyang presensya ay ating mararanasan. Amen. Hebreos yung pagdalo sa gawain. Ayon 10:25, huwag daw po nating kalilimutan yung pagdalo sa mga gawain. Ano daw po? Para palakasin yung bawat isa. Bakit po kasi sa gawain po, naroon yung presensya ng ating pong Panginoon na nagbibigay po sa atin ng kagalakan, ng lakas, ng saya sa ating pong mga buhay. Kahit po tayo naghihirap o kahit po mahirap yung panahon po natin ngayon, dapat lagi po tayong masaya. Lagi po tayo nagtitiwala. Lagi po tayo nagmamahal sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Lagi po tayo, hindi po natin nakakalimutan, nakakaligtaan yung pagdalo natin sa gawain. Nakapaka-importante po ito, yung pagsasama-sama ng kanya pong mga anak bilang pagsamba, pagkilala sa kanyang paghahari. Amen?
Matthew 28 verse 28. Kapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa, tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Panguli. Ito po yung panguli. We honor the King by giving. We honor the King by our giving. Paano pa yung giving daw po? Paano pa tayo magbibigay sa Panginoon? Yung maglaan ka lang ng oras para pumunta sa lugar nito ay isang paan kung paano tayo magbibigay sa Panginoon. Yung gamitin mo lang yung talento mo sa pagtugtog, sa pagkanta, sa paglilingkod, pagsaservice. Ito po yung daw paan tayo honor natin yung ating pong hari. Kasi alam natin mayroong kaharian. Tayo po ay mga alipin. Dapat tayo maglingkod, hindi po ba? Amen. Ano bang meron ka na kaya mo ibigay sa Diyos? May talento ka ba? Kumanta? May talento ka bang maging bahagi ng pagbubuo para kasi palawakin yung kaharian po ng Diyos? Meron ka bang gano'n? Yun doon po ay paraan ng paglilingkod po natin sa Diyos. Tatlo, by our yung kayamanan daw po natin. Yung atin daw po mga possession. Amen? Kung anong meron tayo, ay we give to the Lord. We give to the King. Be simbolo o pagpapakilala ng kanyang pagiging hari. Ang mga pantas po ay ganito. Gold, ang binigay po ng mga pantas, ano po yun? Gold, yung gold, ginto, myrrh, at frankincense. Diba? Gold symbolizes royalty. Alam mo tayong ginto, no? Kaya sabi doon, ang binigay doon po ng mga pantas, ang matalali yung tao, yung gold, symbolizes royalty. Pagkat ang hari ay royal, yung royal blood, di ba ba? Yung papakita na kayo pong pagkadakila. Ito ay sumisimbolo ng kanyang dugong bughaw o maharlika. Naniniwala ang mga pantas na si Kristo ay hari ng lahat. Kaya, pinarating po nila sa ating pong Panginoon yung pinaka mahalagang regalo, yung ginto. Amen. Frankincense, ang sabi po doon, symbolizes spirituality. Ginagamit itong insenso at pabango sa templo para sumamba ang mga Hudyo. Kaya, sa ating pong pagsamba, ay para daw po itong frankincense o isang halimuya na umaabot doon sa trono ng ating pong Panginoon. Yung ating pong pagsamba, paglilingkod ay isang mababangong samyo para po sa ating pong Panginoon. Ito po yung mabangong samyo. Kung paano po tayo sumasamba, naglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya dapat ganun po, lagi na makarating sa ating pong Panginoon yung ating pong mga inahandog. At sabi doon, naniniwala daw po yung mga pantas
Kristo ay banal na Diyos. Ang mira ay ginagamit na pag-embalsamo sa patay. Ito ay sinisimbolo na ang tagapagligtas ay mamamatay para sa kasalanan ng tao. Di ba yung pag-embalsamo yung tao? Parang pag nakakita mo siya parang, di ba? Parang buhay pa rin po siya. Di ba, pagpapanatili ng kabanalan ng ating pong Panginoon. Ano po? We honor the King by living. Nang pinanganak si Kristo, ay sa mga scholar ng Biblia, ang ginto, kamangyang, at mira ay mga regalo na kadalasan binibigay sa mga hari at tugong buhay sa gitnang silangan. Tanging mayayaman lang ang nakapagbigay ng tatlong bagay nito dahil ito ay mahal noong panahon ni Kristo. Ang halaga daw po ng ginto ng panahon ni Kristo ay $1,000 per kilo. $1,000 per kilo. At sabi doon, nagkakalaga doon ng yung ginto na niregalo noon ay 43,000. Ang halaga ng mira ay $8,000 kada linggo, ay kada kilo. Mali pa kasi conversion, 43 yata lang, ay 344,000. Ang halaga ng ginto sa ngayon ay 500,000 kada kilo. 27,500 pesos kada kilo. At yung pastor po noon ay dollar pala po yung dollar ay nagkakalaga ng 1.182 million. Okay. Para unawaan natin kung gaano kamahal ang buong halaga ng mga regalong binigay nila kay Kristo, asay po, dapat nating malaman na walang sinasabi ang Biblia sa tatlong hari na ang dumalaw sa Kanya. Noon daw po, nung panahon na yung pagka yung mga pantas ng mga hari ay dumalaw, hindi lang daw po tatlo. Dahil doon ay mga 100. Kasi kalipunan daw po ng mga hari yun na nakabalita na may isinilang na siya magiging hari ng mundo. Amen? Nabalitaan nila na mayroong hari na isinilang. Kaya ang nangyari daw po doon, nagulumihan si Herodes, yung mga taga-Huda, yung mga eskriba, yung mga Pariseyo, kasi alam nila, baga to sa mga dumalo na yun magiging hari, pero kaya pumunta yung mga hari na para sumamba sa naging isang hari ng ating pong buhay. Yung ating pong Panginoon. Awit chapter 96 verse 8. Dito po tayo magtatapos. Sabi mo sa awit 96 verse 8, magbigay kayo sa Panginoon ng kalwatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdadala ng handog at magkisipasok kayo sa kanyang mga looban o sambahan ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Sabi po, magbigay kayo sa Panginoon ng kalwatiang ukol sa kanyang pangalan. We are here today. Dapat
ay para daw po tayo sumamba, parangalan yung ating pong hari. Amen? Tayo po ay narito ngayon sa anong kadahilanan kaya po tayo narito. We honor the King by giving our presence, our time, our talent, our treasure. Lahat sa buhay po natin, ito daw po ang nais ng ating pong Panginoon na ialay po natin sa Kanya bilang pagsamba sa Kanya bilang hari ng ating pong mga buhay. Jesus reigns in our life as our King, our Savior, our Redeemer. Amen? We honor the King by worshiping Him at His throne. Amen? Tayo po ay magsitayo po lahat. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magbigay po ng pagsamba sa ating pong Panginoon. Pwede po na nating awitan po siya. Tayo po ay mag-ukol po ng ating pong pagsamba. We believe God is here. Amen? Our King is here. Ito po yung kanya pong binigay po sa atin na kanyang pong templo, kanyang pong kaharian. Kaya po tayo narito, siya po ay paglinggo at sumamba po sa kanya.
belong to you, our God. Sa mga ganito, patuloy nga po ang dalangin po namin. Patuloy mo po kaming gawing kalugod-lugod po sa iyo. Gawin po ang bawat isa po sa amin na isang mabagong handog para po sa iyo ang buhay po namin, O Diyos. Gamitin mo nga po ang bawat isa po sa amin upang maparangalan, mapalawak at mapakilala Ikaw, Lord, yung aming pong hari ng aming pong mga buhay. Sa mga ganito, ipapasalamat kami sa iyo, Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito, ibigay po natin yung ating po mga communion po tayo. So mga ito ay ating pong gagawin ito bilang pagpumit po ng ating pong mga buhay. Pagsariwa po sa ginawa po ng ating pong Panginoon sa krus po ng Kalbaryo, kung paano niya inalay ang kanyang pong buhay para po sa ating pong kaligtasan. No
pagkakaloob. Siya po ay lumampot ang tinapay, nagpasalamat at pinaghatian din po. At sinabi, ito ang aking katawan na alay para sa iyo, inyo. Kainin ito bilang pag-aalala sa akin. Lord, salamat po sa iyong katawan na nabayubay po sa krus, na nagbigay po sa amin ng kaligtasan. Sa umaga nito, Lord, nakipagtipan po kami sa iyo na maghari ka, pagharian mo po ang aming pong mga buhay. Kahalin po namin ang tinapay nito bilang pagtitiwala po sa iyo na ikaw po ang aming pong Panginoon, tagapagligtas ng aming pong buhay. Amen. Kainin po natin. Ganon din naman matapos magkapunan, siya ay dumampot ng salo. Ang sabi niya, ito ang salo ng bagong tipan na inahandog para sa inyo. Kung iinimin niyo ito ay nagpapaalala. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Taas po natin at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming tagapagligtas, aming manunubos, ang Panginoong nabayubay sa krus, nag-alay na kayong buhay ng dugo na tumagas sa tungo po ng Kalbaryo. Na sa umaga ito, nakipagtipan po kami sa iyo, na ang dugo na ito, ang Diyos na ito, simbolo ng dugo, ay magbigay po sa amin ng panibagong buhay, kaligtasan, kalakasan, kalinisan ng aming buong pagkatao. Kaya kami po ay tatanggapin po namin ito, Lord, bilang pagpapatunay na kami po ay nakipag-isa po sa iyo sa iyong ginawa po sa puno po ng Israel. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Hallelujah. Purihin po ang ating pong dakilang Diyos, yung ating pong hari ng ating pong mga buhay. Amen. 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 Sige po, pupo muna tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa napakagandang mensahe na pakinggan natin. Amen po ba? Nawa po'y tumatak sa atin pong mga puso at isipan. Si Herod, opposing the king, sa halip na kanyang tanggapin at magbaw din po siya, inalaban po niya, tinanggihan po niya. Maraming tao, gano'n. But yung chief priest sa mga scribe ay ignoring the king. Alam nila kung saan isisilang, sabi kanina, 6 miles lamang yung layo, pero binaliwala po nila. Ano ba? Hindi po nila pinuntahan. Pero yung mga pantas, gaano kalayo? 1,000 miles, sigit pa mga kapatid, saan man sila galing, from east, sabi ng Bible, seeking the king. Hinanap nila ang hari. Amen po ba? Palapakan din po natin ang ating pong mga buhay. Ito, dahil mga seeker po tayo. Amen? Isensya po ninyo, sapat na. Na po, at yung pag-obey natin sa Word of God, at naparito tayo para parangalan siya at bigyan ng pagsamba. Ngayon naman, tayo pidadako sa pagbibigay ng handog. Ano po binigay nila? Ginto, kamanyang, mira. Ang ginto, kapag ibinibigay kanino? Sa hari. Na po, sa hari ng mga hari, isipin po natin sa ating pagbibigay, tayo pinagbibigay, hindi sa ordinaryong tao, kundi sa hari ng mga hari. Amen po ba? Ayan, halagang ginto, kayo po nakakalam po niyan. At siyempre, saan daw ginamit? Yung frankincense, yung po ay ginagamit ng mga priest para sa tuwing sila po ay naghahandog, masamyok na po yung yung usok na po para magbigay ng pagsamba. Ano pa? Kaya napakahalaga na sa ating pagbibigay, tayo po ay makapagbigay ng pagsamba. Amen po ba? Tingin, gano'n ba na? Ayan, ano pa? At siyempre, yung ano yung panghuli? Mira, yung myrrh.
nagpapaalala sa kamatayan ni Jesus. Lagi natin tandaan na hindi tayo manghinayang sa mga inihahandog natin, patay na tayo. Na ang ating binibigay mga kapatid, hindi na natin nararamdaman. Gaano man yan karami, gaano man yan kalaki, ibinigay mo yan hindi sa ordinaryong tao, sa hari ng mga hari. At iyakin natin magbigay ng pagsamba. Amen po ba? At walang panghihinayang sapagkat sa Diyos naman natin po iyan ibinibigay. Amen po ba? At alam naman natin kung saan natin po yung ginagamit. Kita niyo naman yung lugar natin. Yung nakaraan, wala pa tayong tiles. Ngayon, naka-tiles na tayo. Yung nakaraang linggo, putik-putik yan. Marami bang naputikan ng mga sapatos niyo? Di ba? At dahil nakapasa tayo, na po sa pagsubok na iyon, ginaran tayo ng Panginoon, kadalinisan, natambakan natin ng isang truck na palanas at nung kinahapunan, may tumawag, Pastor, kailangan niyo ba ng espalto? Po, binigyan tayo ng 4 na truck na po, na sinudsod, yan po yan sa may Pinelco, yung ating engineer na po, na tumitingin sa atin dito, binigyan tayo. Kaya lang, hindi pa nalalatag. Na po, isa pa lang inalatag. Halos kalahati na, yung 3 pa ilalatag. Kaya malamang, so sunod na trabaho ulit, pagpunta natin dito, siguro baka puno na to, at yan, yung gilid na yan, uukayin po. Alam po ninyo kung saan po napupunta, yung ating pong inihahandog dito. Na po, at kayo kayo pagpalain dyan ng ating Panginoon dahil sa inyong pagmamahal sa ating pong iglesia, at gayon din po sa ating Panginoon. Ayan po ba? Handa na po tayo maghandog? Alam po, handang-handa na po kayo. Tayo po tumayo. Ano po? Ayan. Ano ba yun? Hilarious, no? Ang Greek, yung joy, with gladness of joy, mga kapatid. Tayo po maghandog. May tugtog pa tayo dyan. Lord God, na inihandog ng bawat kapatid, hindi niyo po ito ng katugunan para sa kanila. At salamat po ng mga biyayang ito'y nagagamit sa pangailangan inyong simbahan at maging sa pagpapalaganap ng inyong nga pong mga salita. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ilan ba? Announcement natin. Meron ba kayo? Announcement? Every Wednesday po mga kapatid, inayayahan namin kayo na makijoin sa atin pong prayer meeting. Alas 6 po ito ng gabi hanggang matagal na po 7:30. Ano po, 6. Sa room po natin, ang CDC, sa group chat natin, doon po tayo naglalagay ng room. Ano po, sa Miyerkules, si Pastor Dan yata yung ikot. Ano po, si Pastor Dan, tuloy-tuloy po yan. At every Sunday, paalala ko po, 8:30 po tayo. Ano po, baka makalimot po kayo. Ayan, di ba na andito tayo at maghintay dahil minsan inaayos pa po natin. Pasensya na po, minsan may delay na po kasi dahil yung ating pong pag-set up, minsan may delay na po. At ayaw din naman natin minsan magsimula ng mga 5 piraso, 5 takas, maganda marami. Na po, kaya paalala ko po sa inyo. Pero malamang, baka sa January 2, puyat na naman yung marami. Epekto lang po yan. No? Purihin po ang dakilang Diyos. Panalangin lagi natin, po, yung atin pong lugar, na mayari na po natin ito, na kami napupuyat din dito Dahil sa ngayon, walang konduktor na pwedeng matulog, kaya kami ni Mrs. natutulog dito. Passion natin yan, pwede nyo kami samahan dito. Yan, po. Okay, ilan po mga announcement natin. Meron pa may mga karamdaman sa inyo? Panalangin po natin. May mga prayer request po ba dyan? Wala. Sige po, tayo tumayo. Greetings po sa mga may kaarawan ng 25. Meron ako naalaman, mga may birthday ng 25. At ito pong hanggang January 2, mga patid, happy birthday po sa inyo. Belated, advance na po. At sa mga wedding anniversary, meron po ba? Yan, sa January 2. Sa 2 na lang. Purihin po ang dakilang Diyos. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon.
sa kanyang biyaya ng buhay para nga po sa atin, sa kalayaan, bigyan siya ng pagsamba at sa kanyang pagtugon habang tayo sumasamba, may ginagawa siya sa ating buhay, kumikilo siya sa ating buhay, may inaalis siyang mga kapaguran natin, at nakakasumpong tayo ng kapayapaan at kagalakan. Salamat sa pagsilang ng ating Panginoong Yesus, na ang dulo nito ay kamatayan sa krus, magpapakita ng pagmamahal sa atin, ngunit after 3 days siya po'y nabuhay, at nangakong babalik na tanging pag-asa natin. Maraming salamat, aming Ama, pinagpala po ninyo ang umagang ito. Salamat po sa pasimula ng gawain, sa aming mga awitan, salamat sa lahat ng ginamit po ninyo, salamat sa inyong mensahe na aming tinanggap, na siya nga pong nagpapaalala sa amin na naparito kami para parangalan kayo. At sapat na po yung aming buhay, yung aming presensya, yung paglakad namin sa katotohanan ng inyong salita, ang ipamuhay po ito. Sabi ng inyong salita, be doers of the word. Kami po ay mga tagapag-apply o nagsasagawa ng inyong nga pong mga salita. At naparito kami para parangalan at sambahin ang hari ng mga hari. In the name of Jesus. Salamat po ng marami. Hayaan nyo nga po yung mga katotohanan na inyong salita ay patuloy na matanim sa puso namin lahat. Ito po ay mag-uhay, hindi lamang 30, 60, kundi maging perfect, 100. In the name of Jesus. At hayaan nyo nga po ang buhay ng bawat isa ay gawin nyo pong daan ng pagkapala para nga po sa iba. Marami pang mga tao na nawawala ng pag-asa. Gamitin niyo po kaming tagapagbigay ng pag-asa sa kanila. Na ang salita mo kapag may pagkakataon o kahit walang pagkakataon ay amin pong maibahagi sa pamagitan ng aming pamumuhay, sa pamagitan ng aming pananalita at kahit sa aming pagpo-post, kahit sa FB, kahit sa text, Lord God, sa chat, in the name of Jesus Christ, aming Ama. Ama, maraming salamat sa sinong mga may karamdaman. Dalangin namin ang iyong kagalingan. Dalangin namin ang iyong himala sa lahat sa kanila. Anuman karamdaman meron, mula ulong ng talambakan, external man ito, internal man ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ama, maraming salamat. Patuloy mong pagpalain ang kabuhayan, pinagkakakitaan ng bawat isa, maliit man ito o malaki. Ito po'y makapagbigay ng kalwalatian para nga po sa inyo. Yung mga mahal sa buhay ng bawat isa na nasa labas ng bansa, ay po magpala, mag-ingat sa kanila, umalib sa kanilang mga kalungkutan. In the name of Jesus. Mag-promote sa kanilang nga pong mga trabaho. Sa mga bumalik, pansamantala, sa kanilang pagbalik ulit doon, sa labas ng bansa, iingatan nyo nga po sila. Yung mga naghihintay ng tawag, para nga po makalabas ulit ng bansa, sa pangalan ni Jesus, ayusin po ninyo. Inasaway namin ang lahat ng mga hadlang sa kanila. In the name of Jesus Christ. Salamat po, patuloy mong pagpalain ang aming simbahan. Salamat po sa patuloy mong pagkilos. Napakarami po ninyong ginagamit na mga kamay, ginagamit na mga tao para ito po'y mabuo. At sa ngayon, ini-enjoy na po namin ang lugar at damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kalinga, ang iyong presensya, higit sa lahat, na nananatili sa buhay namin at kung saan kami nagkakatipon. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming syudad. Samahan niyo po ang aming mga leader, ang aming probinsya, ang kabuuan ng aming nga pong bansa. Yung laban sa pandemya na ito, salamat po, ito po'y nag-subside na. In the name of Jesus Christ. Pero ingatan niyo pa rin po ang bawat isa sa lahat ng uri ng virus, sa lahat ng uri ng karamdaman. In the name of Jesus Christ. Patuloy mong pagalingin ang aming bansa. Patuloy mong itaas ang ekonomiya ng aming napong bansa. Yung mga nalungkot, dala po na nagdaang bagyong Odette, Lord God, na marami pong tinamaan mga kababayan po namin. Kaya nyo nga po na patuloy nilang maranasan ang inyong pag-ibig. Gamitin nyo po yung mga simbahan, i-share sa kanila yung gospel, gamitin nyo po yung gobyerno para sa pagbibigay ng walang sawang pagtulong, mga grupo at mga tao para may paabot nga po sa kanila. Kaya nyo nga po, matapos ang taong ito,
na tunay na wala na pong darating na namang pong mga sakuna sa aming bansa. Sinasarahan namin ito in the name of Jesus Christ. Lahat ng mga entry point sa aming bansa in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Oh God, maraming salamat. Batid niyo po yung mga personal na panalangin ng bawat isa. Bigyan niyo po ito na katugunan para sa kanila. Mahabang buhay sa mga nagdadaos na kaarawan, birthday, maging wedding anniversary, maayos na relasyon, malagong relasyon at nagbibigay ng kalwalatian para nga po sa inyo. Yung mga kababayan namin, mga kapatiran namin na nagbakasyon sa Manila o sa amang lugar, ingatan niyo po sila kung paano silang umalis ng malinis, maayos, balik mo sila ng ganun din, ligtas, maayos at malinis. Maraming salamat. Lahat ng ito sa inyo namin pinapaubaya. Salamat, buhay ang aming Diyos na tumutugon sa aming pong mga panalangin. Pinupuri ka po namin, sinasambat pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po na anak ng Diyos, magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, declaration po tayo. Hello. Yan. Patuloy natin purihin ang mesyas ng Pasko. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang sumilang ang Panginoon sa libutan, na siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat.